Leia, hindi ka pa ba tapos sa pag-iimpake mo? Sandali lang po, Nay. Patapos na po. Bilisan mo. Dali-daling inilagay ni Leia ang mga mahalagang gamit sa kanyang lumang bag saka lumabas ng kwarto. Pagkalabas ng dalaga, nakita nito ang kanyang ina malapit sa bintana at tinitingnan ang labas ng kanilang bahay. Inay, kailangan po ba talaga nating umalis sa lugar na to? Oo, aalis tayo. Pinapaalis na tayo ng mga tao rito sa baryo kaya hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Pero Nay, pwede naman natin silang hindi sundin, di ba? Huwag nang puro tanong, sumunod ka na lang. Ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya natin. Agad na hinila ni Aling Lourdes ang braso ni Leia at dali-dali na silang lumabas ng bahay. Sa hindi kalayuan, tanaw na nila ang pagdating ng mga tao sa baryo. May dala itong maliit na galon na may kung anong likido ang laman. Galit na galit ang mga ito. Kaya naman napagpasyahan muna nilang magtago sa isang malaking bato at silipin ang gagawin ng taga-baryo. Ang isang lalaki na may hawak ng maliit na galon ay itinapon ang laman ito sa paligid ng bahay. Nang matapos yun, sinindihan niya ang posporo. Ilang minuto lang ang lumipas, dahan-dahang nilamon ng apoy ang bahay ng dalaga. Tatakbo pa sana ang dalaga pabalik sa bahay nila, ngunit pinigilan siya ng ina. Nay, bitiwan niyo po ako yung bahay natin. Hayaan mo na, magpatuloy na tayo sa pupuntahan natin. Wala na tayong magagawa. Pero Nay, ang bahay na yun, marami akong alaala kay Itay doon. Hindi ko pwedeng basta hayaan na lang yun. Hindi, mapapahama ka lang. Masuunahin mo pa ba yung bahay kaysa sa sarili mong kaligtasan? Inis na wika ni Aling Lourdes kaya napabuntong hininga na lamang si Leia, saka sumunod na sa kanyang ina. Bago siya tuluyang maglakad papalayo sa lugar, muli niyang sinulyapan ang nasusunog na nilang bahay. Kinuyom niya ang kanyang kamao at pinigilan ang sariling umiyak. Ilang oras na silang naglalakad ngunit hindi pa rin kumikibo si Leia. Kaya naman kumunot ang noo ng ina at hindi mawari kung ano ang iniisip ng anak. Anak, ayos ka lang. Kanina ka patahimik dyan. Ayos lang po ako. Kilala kita, Leia. Hayaan mo na ang mga taong yun. Karma na ang bahala sa kanila. Nay, pagod na ako. Ilang beses na tayong palipat-lipat ng tirahan. Nay, bakit ba ganito? Hindi naman agad nakasagot si Aling Lourdes at nagpatuloy lang sa paglalakad. Dahan-dahan namang tumulo ang mga maliliit na butil ng luha ni Leia. Nay, lagi na lang. Sa tuwing tinatanong kita kung bakit ganito ko, kung bakit ang baho ko, hindi mo ako sinasagot. Yung tipong hindi ako kayang sikmurain ng ibang tao dahil sa amoy kong to. Kahit na ikaw, inay, hindi ko alam. At sa tingin mo ba ginusto kong mangyari sa'yo yan? Tumigil ka na sa katatanong, Leia. Dumiretso ka na lang sa paglalakad. Nay, mas malansa pa ako sa isda. Hindi ko nga masabi kung ano ba tong amoy ko eh. Nabubulok na ewan. Saka na'y ayaw sa akin ng tao. Ano naman ngayon? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo hindi mo dapat pinapansin ang sinasabi ng ibang tao? Hindi na sumagot si Leia at pinilisan na lamang ang kanilang paglalakad. Hingal na hingal silang mag-ina. Dumadaloy ang pawis sa leeg at likod dahil sa tirik na araw. Ilang oras pa silang naglakad bago marating ang baryo ng San Felipe. Hindi tulad ng inaasahan ni Leia, maingay ang baryo. Maraming mga bata ang naglalaro sa gitna ng daanan. Maraming tao rin ang nagtitinda sa tabi. At halos lahat sila ay may kanya-kanyang ginagawa. Dahan-dahan naman silang naglakad papasok sa baryo nang matigilan ng mga tao. Tinakpan nila ang kanilang mga ilong at baka sa kanilang mukha ang inis at kung ano-anong binubulong.
Nakaramdam si Leia ng hiya dahil sa asal ng mga taga-baryo. Ang buong akala niya ay siya ang pinag-iinitan nito. Kaya naman nagdadalawang isip siyang magpatuloy sa paglalakad sa takot na baka maulit na naman ang pagpapalaya sa kanila. Ilang minuto siyang nakatayo sa bukana ng baryo at hindi niya magawang ihakbang ang mga paa nang lagpasan siya ng isang binatang lalaki. Narinig niya naman ang bulungan ng mga trabahador sa likod nito. Lintik ang baho naman yan. Dapat di na lumalabas dito yan eh. Di ba yan nahihiya sa amoy niya? Paano mahihiya? Mayaman ang pamilya niyan. Kaya hindi mapaalis-alis dito. Baka nakakalimutan mo. Ang ama niya ng may-ari ng isang minahan sa lugar na to na siyang pangunahing trabaho ng mga taga-baryo. Sa pagkakataong yon, nakaramdam si Leia ng matinding awa para sa binata. Ngunit ang lalaki hindi naman kumikibo at mukhang sanay na sa naririnig. Tanging pagkuyom lang ng kamao ang ginawa ng lalaki. Ano pang hinihintay mo dyan? Tara na at baka abutin tayo ng gabi. Opo, bilis na anak. Medyo naiinis na wika ni Aling Lourdes kaya napatakbo na lamang si Leia para habulin ang ina. Nang marating na nila ang lugar, halos hindi makapaniwala si Leia sa bahay na kanilang tinitirhan. Isang lumang kubo na sira-sira na. Nay, sigurado ka bang dito tayo titira? Ano sa tingin mo? Kasi naman, lumang-luma na to tapos sira-sira pa. Huwag ka ng maraming reklamo, pasok na. Mas mainam na rin dito dahil walang masyadong taong dumadaan. Dali-daling pumasok ang mag-ina. Inayos muna nila ang mahihigaan at nagpahinga na. Sa ilang araw nilang pagtira dito, naging maayos naman ang buhay nila. Hindi na kailangang mabahala sa lugar dahil nasa dulo sila ng baryo kung saan walang masyadong taong dumaraan. Unti-unting inaayos ni Aling Lourdes ang munting kubo nila habang si Leia naman ay nagsimulang magtanim ng gulay sa paligid ng bahay. Habang abala siya sa pagtatanim, nakita niya sa hindi kalayuan ang mga batang kaedaran niya lang. Masayang naglalakad papunta sa eskwelahan. At sa pagkakataong yon, muli na naman siyang nakaramdam ng inggit. Tumigil naman si Leia sa pagtatanim nang tawagin siya ng kanyang ina. Leia, halika na dito. Magtatanghalian na tayo. Dali-daling tumayo si Leia at agad na naghugas ng kamay. Tahimik na kumakain ng mag-ina nang mapansin ni Aling Lourdes na may gustong sabihin ng anak, ngunit nagdadalawang isip ito. Kung ano man ang gusto mong sabihin, anak, sabihin mo na. Kasi po, inay, gusto ko po sanang mag-aral ulit. Anak, nay, gusto ko pong makapagtapos ng high school para makahanap ako ng trabaho sa Maynila. Maynila? Ano namang gagawin mo ron? Nay, kung dito lang po ako sa kubo natin, ano na lang mangyayari sa buhay ko? Habang buhay na lang ba akong ganito? At ano namang masama sa buhay natin ngayon? Galing naman sa pagod ang mga kinakain nating dalawa, di ba? Nay, hindi niyo po ba ako naiintindihan? Gusto kong maghanap ng gamot sa sakit kong to. O sakit ba talaga ang tawag dito? Balita ko maraming magagaling na doktor sa Maynila na pwedeng makatulong sa akin. Natigilan si Aling Lourdes sa pagkain. Ibinaba niya ang kutsara saka tinignan ng anak ng buong pag-aalala. Hindi madali ang gusto mo, Leia. Pero nay, gusto ko po talagang mag-aral. Para na rin po sa ikauunlad ng buhay nating dalawa. Baka nakakalimutan mo kung paano ka pinagtatabuyan at sinasaktan ng ibang tao. Hindi ba ikaw rin ang nakiusap sa akin na huwag ka nang pumasok? Natigilan si Leia. Niyuko niya ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ng kutsara. Hindi niya alam ang isasagot sa ina. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, inunahan na siya ng kanyang ina. Sige, papayag ako mag-aral ka ulit. Ayokong maging dahilan kung bakit hindi mo matutupad ang pangarap mo. Pero anak, mag-iingat ka ha? Opo, inay. Huwag po kayo mag-alala. Malaki na po ako kaya kaya ko na ang sarili ko.
Tanging ngiti na lamang ang isinagot ng ina ni Leia. Masaya siya dahil unti-unting natatanggap ng anak ang sitwasyon. Ngunit may kaba pa ring bumabalot sa kanyang dibdib. Paano na lang kung may mangyaring masama sa kanya? Ilang linggo ang lumipas at dumating na rin ang araw na pinakahihintay ng dalaga. Ang unang araw na muli siyang papasok sa eskwela. Pinaghalong kaba at saya ang bumalot sa kanya habang naglalakad papunta sa kanyang paaralan. Tahimik na nakaupo si Leia sa pinakalikod ng klase. Mariing nakayuko at kinakabahan dahil ito ang unang araw ng klase. Hindi pa man nagtatagal, unti-unti nang nagsimula ang mga bulungan sa paligid. May batang bumaling sa kaklase at bumulong na may halong pangaasar. Wika pa ng isang bata, siya raw yung babaeng malansa sa kabilang baryo. Sumabay ang ilan at malakas na tumawa. Napayuko si Leia dahil sa kahihiyan. May isang batang babae na umismid at tinakpa ng ilong. Grabe naman yan, parang hindi naliligo. At muli na namang nagtawa na ng malakas ang mga estudyante. Hindi alam ni Leia kung saan itatago ang sarili. Pinisil niya ang laylayan ng kanyang palda at pinigilan ang sariling huwag umiyak. Nang akmang itutulak na siya ng isa sa mga kaklase, may biglang humarang. Galit na galit itong nakatingin sa lalaking akmang tutulak sa dalaga. Agad na napaatras ang lalaki at mabilis na tumakbo palayo. Inangat naman ni Leia ang kanyang ulo dahil pamilyar ang figura ng binata. Tulad niya, may kakaibang amoy din ito sa katawan. Hindi maintindihan ng amoy na parang nabubulok na hayop. Hindi nagsalita si Diego, ngunit sapat na ang tingin niya para umatras sa mga batang nangungutya sa kanila. Pagkatapos ay nagpatuloy ang klase. Dahil sa matinding amoy nilang dalawa, kailangan nilang umupo sa labas ng silid. Habang nagsasalita ang guro, wala sa sariling wisyo si Leia at paulit-ulit niyang iniisip ang binata at ang ginawa nito. Pagkatapos ng klase, habang nag-aayos siya ng gamit ay lumapit si Diego. Hindi mo dapat hinahayaan na apihin ka lang ng tao. Sanay na ako ng ganun ang trato ng tao sa akin. Hayaan mo na lang. Hindi pwede yung ganun sa akin. Magsabi ka lang kung uulitin nila yung ginawa nila. Akong bahala sa'yo. Huwag na. Bago lang kami rito at ayoko ng gulo. Napaangat ng tingin si Leia. Hindi niya alam kung ano mararamdaman dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagtanggol siya ng ibang tao. Napangiti siya ng bahagya sa binata habang si Diego ay napakamot lang sa ulo. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo? Oo, pero masakit pa rin syempre. Lahat sila umiiwas sa akin eh. Lahat sila diring-diri. Kung ganun, bakit ka pa pumasok? Di ba mas mainam na nasa bahay ka na lang? Malamang may pangarap din yung tao. Hindi naman pwedeng habang buhay akong ganito. Tumawa naman ng hilaw si Diego at napakamot muli sa batok. Ilang segundong natahimik ang paligid. Nga pala, bakit mo ko tinulungan kanina? Kasi nakita ko sa'yo yung sarili ko. Ibig mong sabihin, pareho tayo? Oo, pareho tayong mabaho. Napahagikgik si Leia kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Ang pangit pakinggan. Pero totoo, kaya mas maganda kung tayo na lang ang magtulungan. Naglakad silang dalawa palabas ng silid. Habang binabaybay ang makipot na daan pa uwi, napansin ni Leia na walang lumalapit sa kanila. Lahat ng mga taong nakakasalubong nila ay umiiwas o di kaya'y tinatakpan ng ilong kasabay ng pagbubulungan. Rinig na rinig nila ang lahat ngunit sa pagkakataong yun, hindi na pinansin ni Leia ang mga pangungutya sa paligid. Ilang araw na ang lumipas simula nang magsimula ang klase. Unti-unti na ring nasasanay si Leia sa bagong buhay niya sa baryo, lalo na't palagi siyang kasama ni Diego.
Madalas silang magkasabay umuwi. Minsan ay sabay din silang nagtatanim ng gulay sa bakanting lote malapit sa bahay ni Leia. Sa kabila ng lahat, ramdam pa rin niya na ayaw sa kanya ng mga taga-baryo. Isang hapon habang nag-aayos sila ng mga tanim, napansin ni Leia ang pagtakbo ng mga tao sa may kalsada. Maririnig ang sigawan na may halong iyak at pagdadalamhati. Nagtaka si Leia at agad na tumayo. Diego, anong nangyayari? Hindi ko alam Parang may aksidente. Nagkatinginan sila bago sabay na tumakbo patungo sa pinagkakaguluhan ng mga taga-baryo. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang ingay. Mga sigaw ng kababaihang nagwawala at mga lalaking pilit na pinipigilan ng mga umiiyak na asawa. Pagdating nila sa may bungad ng minahan, nakita ni Leia ang tanawin ng mga durog na bakal at putik. Maraming katawan ang nakahandusay at ang iba ay natatakpan ng mga lumang sako. Napasinghap si Leia at napakapit kay Diego. Diyos ko po. Hindi nakasagot si Diego. Tahimik lang siyang nakatingin at naninigas. Mula sa di kalayuan, may lumapit na grupo ng mga lalaki kasama na ron ang ama ni Diego, si Mang Renato, ang tagapangasiwa ng minahan. Halatang pagod at balisa ito at may bahid ng putik at dugo sa kanyang mga kamay. Hinarap niya ang mga tao ngunit bago pa siya makapagsalita, may sumigaw sa hanay ng mga tao. Renato, may mga namatay na naman. Ilan na naman ang mawawala ng kabuhayan dahil sa kapabayaan nyo? Sinabayan pa ito ng iba. Sigawan, murahan, puro galit at paninisi. Napayuko si Leia. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Diego sa tabi niya. Tahimik lang ito at pinagmamasda ng ama. Makinig muna kayo. Hindi ito sinadya. Bigla na lang gumuho ang lupa Hindi naman inaasahan. Lahat ng mga trabahador ko tinatrato ko na parang pamilya. Pamilya? Kung pamilya, bakit mo pinilit magtrabaho kahit umuulan? Hindi mo man lang iniisip ang kaligtasan nila. Tahimik ang lahat. Tanging alingaw-ngaw ng hangin at iyakan ng mga babae ang maririnig. Pinilit ni Mang Renato na lumapit. Ang boses niya'y halos manginig. Kung may pagkukulang ako na mananagot. Pero sana wag niyo namang sabihing sinadya ko ito. Wala ako ibang hangad kundi ang kabuhayan ng baryo natin. Alam niyo yan. Ngunit tila walang nakikinig. Maraming umiiling at may mga umiiyak pa rin sa tabi ng mga katawan. Isa sa matatandang babae ang lumapit, hawak ang isang rosaryo. May isa pang matandang nagsabing karma niya ang lahat ng yun. Kaya naman napatingin si Leia sa matanda. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Tumingin siya kay Diego na seryosong-seryoso ang mukha. Walang kibo ngunit bakas sa mata ang pagkagulat. Habang patuloy ang kaguluhan, dahan-dahan silang umalis ni Diego sa lugar. Tahimik silang naglakad pa uwi at walang imikan. Ni isa sa kanila ay hindi pa rin makapaniwala sa pangyayaring yun. Diego, totoo ba yung sinabi nila? May nilabag daw at pabaya ang tatay mo? Hindi ko alam, pero sigurado kung hindi ganun si Itay. Hindi siya gagawa ng masama. Sigurado ka ba? Baka naman may tinatagong sikreto ang tatay mo, Diego. Malay mo rin. Hindi agad sumagot si Diego. Huminga siya ng malalim. Natigil naman ang usapan nilang dalawa dahil biglang kumulog ng malakas. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, napatakbo sila ng mabilis at saka sumilong. Hindi rin naman sila nagtagal dahil nang makita ng alin na sila yon, agad silang pinaalis. Walang ibang pagpipilian kaya sinugod nila ang malakas na ulan at mabilis silang tumakbo pa uwi ng bahay. Hinatid ni Diego ang dalaga saka umalis na rin pagkatapos. Kinagabihan, nilagnat ng mataas si Leia. Mainit ang noon niya at hindi mapakali sa banig.
Sa labas naman ay umihip ang malakas na hangin at kumakalansing ang bubong nila. Diyos ko, Leia anak, ang taas ng lagnat mo, ang init mo. Nagmadali siyang nagpainit ng tubig at kinuha ang pamunas. Pawis na pawis si Leia at nanginginig habang pinupunasan ng ina ang kanyang noo. Nay, ang lamig. Huwag ka muna magsalita anak, magpahinga ka lang. Habang pinupunasan niya si Leia, napakunot ang noo ni Aling Lourdes. May naamoy siyang kakaiba. Mabaho, masangsang at hindi karaniwang amoy ng putik o pawis. Parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng asupre. Napatingin siya sa paligid ngunit wala naman siyang makita. Ilang saglit pa, narinig niya ang mahina at marahang kaluskos sa labas. Akala niya'y hangin lang, ngunit parang may mabigat na mga yapak na umiikot sa bahay. Lumapit siya sa bintana. Pagbukas niya, sumalubong ang masangsang na amoy na mas matindi pa kaysa sa amoy ng kanyang anak. Napaatras siya at dali-daling nagsara ng bintana. Subalit bago tuluyang maisara, napansin niyang may bakas ng kamay sa labas ng dingding. Puno ng putik at parang may bahid ng dugo. Napalunok si Aling Lourdes. Ramdam ang kabog ng dibdib. Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Pagbalik niya kay Leia, napansin niyang malamig na ang balat ng anak. Nilapitan niya ulit at hinaplo sa braso. Anak, Dahan-dahan namang dumilat si Leia. Maputla at pawis na pawis. Nay, may naririnig ako. May tumatawag sa pangalan ko. Wala yun anak, matulog ka na ha. Panaginip lang yan. Ilang saglit pa at tumahimik na ulit ang paligid. Ngunit hindi mawala sa isip ni Aling Lourdes ang nakita niya sa labas. Hanggang sa pumikit siya ay nanatili sa ilong niya ang masangsang na amoy na yun. Hindi pumasok si Leia dahil may lagnat pa ito. Ilang araw din siyang absent sa klase. Nang pumasok siya, nalaman naman niyang ilang araw ding absent si Diego. Nagtataka si Leia at unay inakala niyang gusto lang ng binatang mapag-isa. Ngunit nang tumagal pa ng 3 araw, nagsimula na siyang kabahan. Habang naglalakad siya pa uwi, nasalubong niya ang isa sa mga trabahador ni Mang Renato, ang ama ni Diego. Manong, ba't hindi pa po pumapasok si Diego? Nainis naman ang trabahador at tinulak siya palayo. Tinakpan ang ilong dahil sa malakas na amoy ng katawan ni Leia. Pinilit mag-usisa ng dalaga at sa wakas, sinabi ng lalaki na ilang araw na raw itong nawawala. Simula nang magkaroon ng aksidente sa minahan, hindi naman makapaniwala si Leia sa kanyang narinig, kaya dali-dali siyang napatakbo papalayo upang magtanong-tanong sa iba pang tao sa baryo. Nagbabaka sakaling may isang taong makapagsasabi kung nasaan ang kaibigan. Ngunit ni isa ay walang nagbigay sa kanya ng atensyon. Pinagtatabuyan lamang siya ng mga ito. Lalo na kung marinig ang pangalan ni Diego, dahil pareho raw silang salot sa baryo. Inis naman si Leia ngunit hindi niya kayang patulan ng mga taong yon. Wala siyang ibang mapagpilian kundi hanapin ng mag-isa si Diego. Ilang oras din siyang naghanap, ngunit hindi niya pa rin makita ang kaibigan. Nang mapansin niyang madilim na ang paligid, napilitan na rin siyang umuwi. Ngunit pag-uwi niya, sinalubong siya ng galit ng kanyang ina. Leia, saan ka ba nang galing? Alam mo bang buong araw kitang hinanap? Nay, hinahanap ko lang si Diego. Baka may nangyari sa kanya. Tigilan mo na yan, Diego na yan. Huwag ka nang lalapit sa pamilyang yon. Bakit po? Ano bang meron sa kanila? Hindi agad sumagot si Aling Lourdes. Ngunit dahil mapilit si Leia, napasigaw na ito. Isinumpa ang pamilya nila. Isinumpa dahil sa ginawa ng ama niya. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? May sumpa sila.
Minsan na tayong nadamay sa kagagawa nila, pati ba naman ngayon? Nay, hindi ko po kayo maintindihan. Ang pamilya ng tinuturing mong kaibigan ang pumatay sa ama mo. Dahil sa kapabayaan niya kaya tayo nasa ganitong sitwasyon. Hindi po totoo yan. Maniwala ka man o hindi, yan ang totoo. Kaya kalimutan mo na siya. Ngunit hindi sumunod si Leia. Kinagabihan, habang natutulog ang ina, tumakas siya. Bit-bit ang maliit na lampara. Tinahak niya ang daan patungo sa gubat, kung saan madalas maglakad si Diego kapag gusto nitong mapag-isa. Habang lumalalim ang gabi, humahampas ang malamig na hangin sa kanyang balat. May kakaibang amoy sa paligid, mas masangsang pa kaysa sa amoy nilang dalawa. Parang amoy ng nabubulok na laman na hinaluan ng usok ng kandila. Diego! Sigaw niya ngunit walang sumasagot. Sa malayo, may nakita siyang liwanag. Akala niya'y bahay ngunit nang lumapit, nakita niya ang isang matandang babae. Kulubot ang balat at nakaupo sa harap ng mga bote, halaman at manika. Sa tabi nito, nakaluhod si Diego at pawisan. Halatang nangihina. Hindi alam ni Leia kung ano ang gagawin, ngunit buong tapang niyang pinuntahan ang kaibigan. Pumalakpak naman ang matanda. Aba, nandito ka na rin. Ano bang kailangan mo, ha? Magbabayad kayo. Wala kaming ginawang kasalanan sa'yo. Anong wala? Ang pamilya niyong dahilan kung bakit maraming tao ang nawala ng mahal sa buhay. Hindi namin kasalanan yun. Manahimik ka. Pareho lang yun. Kitang-kita sa dalawang mata ng matanda ang matinding galit. Tumawa ang matanda ng sarkastiko na naging dahilan ng pagtayo ng balahibo ni Leia. Mas lalo siyang nabalot ng takot. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid. Napatingin siya kay Diego. Nanginginig na ito at namumutla. Sa tabi ng matanda, napansin niya ang isang manyikang gawa sa tela, buhok at may mga karayom na nakatusok sa katawan. Doon niya naintindihan ang lahat. Ngipin sa ngipin, dugo sa dugo, at buhay sa buhay. Pagbabayaran yung lahat ng ginawa ng magulang nyo. Walang pasintabi na itinarak ng matanda ang karayom sa dibdib ng manyika. Napasigaw sa sakit si Diego. Gumiling ang kanyang katawan na parang may mga kamay na humihila mula sa loob. Tigilan mo na yan, tama na. Ngunit tinawanan lang siya ng matanda. Matagal akong naghintay para sa gabing ito. Ang bawat batak ng dugo ng anak ko ay isusukli ko sa lahing pumatay sa kanya. Nanginginig si Leia ngunit lumapit pa rin siya. Tinangka niyang sunggaban ng manika, ngunit bago pa man niya ito maabot, napasigaw siyang muli. Isang malakas na hangin ang humampas sa kanya at itinapon siya sa gilid. Napasubsob siya sa lupa at dumudugo ang labi. Nakita niyang tinuturok ni Kael ang isa pang karayom ngayon naman sa ulo ng manika. Napahawak si Diego sa kanyang ulo. Nagwawala at tila sinasakal ng sarili. Muling tumawa ang matanda sabay sabog ng itim na pulbos sa apoy. Lalo itong nagliyab at lumitaw sa usok ang mga hugis ng mukha ng mga kaluluwang parang umiiyak. Pawang mga biktima ng minahana bumagsak noon. Nakikita mo sila, Leia? Yan ang ginawa ng ama ni Diego. At yang ama mo ang katulong niya. Nilamon sila ng lupa, isinilid sa dilim. At ngayon, oras na para maningil. Sa isang iglap, itinaas ni Kael ang manika. Sabay hawak sa pulang lubid na nakapulupot dito. Unti-unting hinigpitan niya yon at kasabay nun,
Si Diego ay humihigpit din ng paghinga. Namumula na ang muka at hinahawakan ng sariling leeg. Wag, Kael! Tama na! Pakiusap! Lumapit siya at hinila ang braso ng matanda. Ngunit parang bakal ang kapit nito. Sa desperasyon niya, sinubukan niyang agawin ng manika ngunit nagdilim ang paningin niya. Parang may sumabog sa loob ng tenga niya at bigla siyang nabingi. Tignan niyo! Ganyan din ang pinagdaanan ng mga taong pinatay ng mga tatay niyo. Kaya dapat lang magdusa kayo! Habang nagsasalita, muling itinarak ni Kael ang karayom. Ngayon sa tapat naman ang puso ng manika. Napasigaw si Diego bumagsak habang nangingisay. Leia! Halos pabulong niyang sabi habang umaagos ang dugo sa bibig. Wag kang lalapit! Nanlalamig na si Leia sa kinatatayuan niya. Sa harap niya naman, nakaluhod si Diego pawisan at nanginginig, habang si Kael ay nakahiga pa rin sa sahig at naghahabol ng hininga. Hawak pa rin niya ang manika na paulit-ulit nitong tinutusok ng karayom. Biglang napasigaw ulit si Diego. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nangingitim ang balat niya at halos masiraan na ng baitang lalaki. Muling sinubukan ni Leia ang agawin ng manika. Ngunit bago pa man niya mahawakan ito, may biglang humarang. Si Mang Renato, basang-basa ng pawis at halatang galing pa sa pagtakbo. Natigilan naman ang matandang lalaki at naglabas ng isang nakakatakot na ngisi. Akala ko wala ka ng balak na magpakita pa! Kael, itigil mo na ang ginagawa mo. Pakawalan mo na ang mga bata. Hindi pa ba sapat na nagdurusa kami sa matinding amoy araw-araw? Kung tutusin, kulang pa yan. Dahil sa pagiging makasarili mo, namatay ang kaisa-isa kong anak. Pinagbayaran ko naman ang lahat ng iyong sa kulungan, Kael. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasamahan ng anak ko sa ilalim ng lupa. Pagkatapos mabigkas ni Kael ang lahat ng yun, bigla na lang siyang naglaho sa harap nila. Naiwan ang malamig na hangin at ang boses niya na parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng kubo. Isa-isang nagbagsakan ng mga boteng nakasabit sa munting kubo at doon lumabas ang mga insekto. Hindi mo ko matatakasan, Renato. Ngayon, mararanasan mo kung gaano kasakit ang mamatayan ng anak. Isa-isang nahulog ang mga boteng nakasabit sa kisame. Sa bawat pagkabasag, may mga gumagapang na insekto. Mga uod, ipis at malalaking gagamba na nagsilabasan at mabilis na kumalat sa sahig. Kael, tigilan mo to! Sinubukan niyang takpan at alisin ang mga gumagapang sa kanya. Subalit parang lalo lang dumami. May ilan pang pumasok sa laylayan ng kanyang pantalon habang ang iba ay umakyat sa kanyang likod. Lahat ng sakit na naramdaman ng anak ko, ipaparamdam ko sa iyo. Biglang napatigil si Renato nang maramdaman niyang may kung anong kumikilos sa kanyang bibig. Pinipilit niyang isara ito ngunit huli na. Lumabas mula roon ang isang mahabang uod at gumapang papunta sa kanyang pisngi. Sumunod ang ilan pang ipis na lumalabas sa kanyang bibig at ilong. Tawa na, Kael! Tawa na ang makiusap! Maawa ka! Ngunit imbis na tumigil, lalong lumakas ang boses ni Kael na parang nag-e-echo sa paligid. Wala kang karapatang humingi ng awa. Ang anak ko, hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong mabuhay. Napasigaw si Leia. Umiiyak habang pinapanood ang paghihirap ng matanda.
Si Diego naman ay nakahandusay at halos wala ng malay. Subalit pilit pa ring umaabot ng kamay kay Leia. Inakay ni Leia si Diego at pilit na pinapatayo para makalabas sila ng kubong yun. Pinagpasyahan niyang iwan na lang doon ang ama ni Diego. Habang papalayo sila sa lugar, maririnig nito ang daing ng lalaki. Kaya pabilis ng pabilis ang bawat hakbang ng dalawa. Nang malapit na silang makalayo, bigla namang nagkamalay si Diego. Ayaw niyang magpatuloy dahil nais nitong balikan ng ama. Diego, hindi na pwede. Wala akong pakialam. Ang itay. Diego, makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Hindi ito nagpaawat sa dalaga at muling bumalik sa kubo. Walang nagawa si Leia at sumunod na rin sa lalaki. Aba, bumalik ka pa talaga. Mabuti yan. Para mapatay ko kayong lahat para hindi na kayo magbunga pa ng kasamaan. Tumawa siya ng malupit. Kinuha niyang manikang basa sa abo at may mga karayom. Inikot-ikot niya ito sabay hampas ng pulbos na itim sa hangin. Mabilis na bumagsak sa kisame ang mga bote. Nabasag at mula sa mga ito, gumapang agad ang mga insekto. Maliliit, maitim at mabilis. Dumagsa sila papunta kay Diego. Hinila ni Kael ang pulang lubid ng manika. Sa bawat higpit nito, napapaliyad ang binata. May lumilitaw na itim na likido sa bibig ni Diego. May umuusbong na uod. Maliliit na kumikilos papasok at palabas sa ilong niya. Napalunok siya at napasigaw. Tama na. Isasakripisyo ko na ang sarili ko. Huwag mo lang saktan ang kaibigan ko. Hindi. Ako at ang ama mo may kasalanan ito kaya kami rin ang tatapos. Ikaw nang bahala sa anak ko, Leia. Huwag mo siyang iiwan. Kung ganon. Itinaas ni Kael ang manika at tinusok ito ng maraming karayom. Sa bawat tusok, sumisigaw si Diego at ang mga insekto sa sahig ay nagsiangatan papunta sa balat ni Renato hanggang sa umabot yun sa mga labi niya. Maliliit na ipis na nagyeyelo. Napasigaw siya at napahawak sa kanyang leeg. Alalayan niyo siya. Alagaan niyo si Diego. Huwag mo siyang pabayaan. Nilapitan ni Leia at hinila siya papalayo. Ngunit pilit niyang tinangay pabalik si Diego. Pinilit niyang buhatin ang kaibigan. Ngunit napabitaw siya at bumagsak dahil sa dami ng insekto at sa pagod na rin. Sa sandaling yun, napansin niya si Mang Renato. Nahihirapan at nangingitim ang mga mata at may mga uod na gumagapang sa gilid ng bibig niya. Sa isang iglap, bumulusok ang kilos ni Mang Renato. Hinawakan niya ang manika at pinilit itong ilapit sa sarili. Sa oras na yun, wala nang takot ang lalaki at tanging katatagan na lang ang ipinakita nito. Si Kael naman ay biglang sumigaw at akmang tatarakan na ng punyalang manika. Ngunit biglang may malakas na pagsabog at biglang bumuga ng malakas na apoy ang manika. Naiwan ang lahat sa liwanag at usok. Nang maglaho ang makapal na usok, nagulat si Leia dahil biglang naglaho rin pati ang kubong naroon. Nakita na lamang niya si Diegong nakahandusay sa sahig at nanginginig. Inakay niya si Diego at sinubukan nilang hanapin si Mang Ernesto. Ngunit naglaho na rin ito kasama si Kael na para bang walang nangyari. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na silang walang nabalitaan tungkol kay Mang Ernesto at sa matandang babae. Kaya lumipat na lang ang mag-ina kasama si Diego. Unti-unti na ring nawawala ang matinding amoy nila sa katawan. Dahil doon ay dahan-dahan na rin silang natatanggap ng mga tao. Ngunit sa gabi, paulit-ulit pa rin nilang napapanaginipan ang matanda. Wakas!
wakas,